Shopee and TikTok sellers, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kayo magsiset up ng first ad campaign nyo. Sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga numero na dapat nyong binabantayan sa mga campaign nyo. That way, you can make a profitable campaign within 30 days. Alam ko, sobrang dami sa inyo ang takot gumamit ng ads. Sinubukan nyo naman, naglagay kayo ng budget, may gastos, pero walang benta. And I'm here to tell you na hindi ads ang problema. Alam mo kung ano yung problema? Wala kang tamang sistema. At kung hindi ka naniniwala sa akin, I want to ask you this. Ano ba ang strategy mo sa ginagawa mong ads campaign? May specific ka bang sinusunod na guidelines or nanguhula ka lang? Dahil kung nanguhula ka lang, para kang nagsusunog ng pera at nasasayang ang potential ng store mo. Now, before natin pag-usapan ang strategy na ibibigay ko sa inyo, gusto ko muna ipakita sa inyo ang resulta. Here are just some of the results that we were able to get using this exact system. At alam mo ano ang pinakamaganda dyan? Kahit na complete beginner ka pa lang, kapag susundin mo ang sistema na ito, I guarantee na makakapag-launch ka ng successful ads campaign na profitable at nakakapag-generate ng sales. By the way, if hindi mo pa ako kilala, I'm Rich Montan and I run an e-commerce marketing agency. We help sellers scale their store to reach multiple 8 figures. Meron din akong sariling mga store ko, kaya yung mga tinuturo ko sa inyo are based on actual strategies na proven and tested na across so many other stores. At alam mo ba, yung ads na yan ang bread and butter namin. The best way that we use to increase traffic and sales for any stores. Yan mismo ang ituturo ko sa inyo. Mula sa basic understanding ng mga metrics, common mistakes na dapat mong iwasan, at ang mga best scaling strategies para makapag-scale ang store mo into millions and millions of sales. At huwag na huwag kang magsiskip kasi sa gitna ng video na to, ibibigay ko din sa inyo ang ROAS calculator na magtuturo sa inyo kung paano makalculate ang break-even ROAS ng store mo. At yung break-even ROAS na yan ang pinaka-importanting numero na dapat mong malaman bago ka gumastos ng pera sa ads. At ito ang isa sa pinakamalaking mistake na ginagawa ng mga sellers na nagre-run ng ads. Hindi nila alam ang break-even ROAS nila, kaya ang resulta, nalulugi sila. Now, ready ka na? Wait lang, before tayo mag-start with the actual strategy, gusto ko munang malaman mo ang mga data na dapat mong binabantayan. Dahil kung hindi mo alam ang mga data na to at hindi mo binabantayan, para kang nagmamaneho ng bulag. You're basing judgment on emotion and not actual figures na magpapaganda ng resulta mo. Metric number 1. ROAS basically stands for Return on Ad Spend. Ito yung kung magkano ang nakukuha mo pabalik sa kada peso na pinapasok mo. So for example, nagpasok ka ng piso and your ROAS is 10. Ibig sabihin nun, 10 pesos ang bumalik sa'yo sa ads na ginawa mo. So naturally, the higher the ROAS, the better. And I'm sure, alam mo na to kasi ROAS ang isa sa pinaka-binabantayan ng mga sellers. Which brings us to metric number 2, CTR or click-through rate. Ito naman yung data na nagsusukat kung gaano ka-effective ang ads mo sa pagkuha ng atensyon ng mga buyers. Yung data na CTR, yan yung nagsasabi sa'yo kung kamusta ba ang creatives mo, yung photos mo, at yung mga videos mo. Ang susunod naman ay ang metric 3 or ang conversion rate or CVR. Ito naman yung data na nagsusukat na sa loob ng lahat ng pumindot ng ads mo, ilan ang bumili. Kapag mababa yung conversion rate mo, meaning nun, there is a problem with your offer. Ang susunod naman ay ang metric 4 or cost per order. Ito yung data na nagsasabi sa'yo na magkano ang ginagastos mo para makakuha ng isang order base sa ads na nirun mo. This data tells you how profitable or gaano ka-efficient ang ads na nirun mo. The lower the cost per purchase, the better. Kasi ibig sabihin nun, mas malaki ang kinikita mo at mas maliit ang binabayad mo sa kada order na nakukuha mo. Sobrang importante na malaman mo muna ang mga metrics na to because it tells you where you need to focus on at malalaman mo din kung ano yung mga magandang performance sa hindi magandang performance na ads. Dahil alam mo ba, sobrang daming sellers nagkakamali sila hindi sa paggawa ng ads, pero nagkakamali sila sa pagtanggal or pag-adjust ng ads. At kung gusto mong maging successful sa paggamit ng ads, kailangan mong malaman at isapuso ang 4 na metric na ito. Ngayon na alam mo yung 4 na metrics na yan, kailangan naman natin siyang i-combine. Itong template na to ang gagamitin mo para malalaman mo ang eksaktong problema
ng ads mo. Kung mataas ang CTR mo at mataas din ang conversion rate mo, ibig sabihin yan, congratulations, maganda ang ads mo. Kung mataas naman ang ROAS mo at mababa ang cost per order mo, yan ang indicator na ready na mag-scale ang ads mo. Dito na papasok ang scaling at increasing ng budget. Kung mataas naman ang CTR mo at mababa ang conversion rate mo, ang ibig sabihin naman yan is that your ads is okay, pero you have to improve it first before scaling para hindi ka nalulugi. Kung mababa naman yung CTR mo at mataas yung conversion rate mo, ibig sabihin yan, maganda ang offer mo, pero hindi naaakit ang customer sa product images mo. Hindi siya masyadong engaging at hindi siya kiniklik ng mga customers mo. Ang ibig sabihin yan, ang kailangan mong ayusin ay yung mga product photos, product videos, and you need to invest. That way, mas gaganda palalo ang resulta ng ads mo. At ngayon, kung mababa naman yung click-through rate at conversion rate mo, ibig sabihin, malaki ang problema. And usually, ang ibig sabihin yan ay kailangan mong ayusin ang creatives mo at ang offer mo. Sobrang simple lang ng matrix na to, pero sobrang powerful kapag kinagamit mo yan every single week to analyze your ads. Kasi by using this, hindi ka na nanguhula sa ads mo. Malinaw na kung ano yung dapat mong gawin at ano ang dapat mong ayusin. Ngayon na alam mo na yung mga metrics na dapat mong binabantayan, pag-usapan naman natin ang break-even ROAS. Ito yung ROAS na kailangan mong makuha para hindi ka nalulugi sa paggamit ng ads. To get your break-even ROAS, meron kaming sobrang simple na formula. 1 divided by your profit margin. So for example, ang profit margin mo ay 25%. So it's 1 divided by 25%. Meaning, ang break-even ROAS mo ay 4. Pero break-even pa lang to. At gusto natin kumita. So kailangan mong doblehin yung 4 into 8 at yan ang kailangan mong nakukuha na ROAS. Now, ngayon pa lang gusto ko nang gawin mo yan. Kunin mo ang top 5 products mo, i-compute mo yung profit margin, at kunin mo ang break-even ROAS ng kada product na yan. At kung gumagamit ka na ng ads, tingnan mo yung ROAS na nakukuha mo. Pasok ba siya sa break-even ROAS? If not, baka may kailangan kang ayusin. And if yes, you are ready to scale. At kung hindi ka pa gumagamit ng ads at gusto mo nang simulan, meron ka ng baseline na dapat nakukuha mo na ROAS para hindi ka nalulugi. Sa dulo ng video na to, may ibibigay ako sa inyo na ROAS calculator. So be sure na abangan nyo yan kasi sobrang powerful ng tool na yan. Ngayon na alam mo na yung mga metric na dapat mong binabantayan at alam mo na din ang break-even ROAS mo, ready na tayo gumawa ng ads mo. Ang sistema namin dito ay sobrang simple lang. At ginawa naming simple yan kasi for ads, ayaw natin maging complicated yan. Ang ituturo kong strategy sa inyo ay sobrang simple lang. And I specifically designed it that way. Kasi sobrang daming coaches at guru sa e-commerce. Nagtuturo sila ng mga secret ad system na sobrang complicated at hindi mo na naiintindihan. At ang nagiging resulta niyan, nalulugi ang mga seller. Kaya ang sistema na ituturo ko sa inyo, sobrang simple lang, sobrang straightforward, at kaya mong gawin kahit wala ka pang background sa ads. Magsiset tayo ng maliit na budget pero malawak na testing. Step 1, gumawa ka ng individual ad for each of your top 5 products. Huwag mo munang pansinin yung group ads or store ads. Individual products muna para malinaw sa atin kung ano yung ads na gumagana sa mga ads na hindi gumagana. Step 2, set the target ROAS double of your break-even ROAS. So kung ang break-even ROAS mo ay 4, you need to set your ads at 8. Step 3, you need to set the budget of the ads at 200 pesos per day. Nasa testing phase pa lang tayo ngayon. So ayaw natin maglagay ng malaking budget. 200 lang muna para masubukan natin at makita natin kung anong ads ang magiging maganda ang performance. By setting this small budget, nasisigurado rin natin na hindi tayo malulugi sa mga ads natin na hindi maganda. Step 4, i-launch mo na yung 5 individual ads at huwag ka munang gagalaw ng iba pang bagay. After mo i-run yung ads mo, importante na hindi mo yan galawin for at least 3 days. You need to give time to the algorithm to find the right audience. Kapag minadali mo ang adjustment, lalong papangit ang resulta. After 3 days, dyan na tayo mag-a-adjust. Pumunta ka sa ads dashboard mo at tingnan mo ang mga ginawa mo na ads. Meron lang yan 2 category. Number 1, sobrang baba ng ROAS na nakukuha mo relative to your target ROAS. So for example, ang sinet mo na target ROAS ay 8, pero ang nakukuha mo lang ay 1 or 2. After 3 days, you have to decide kung tatanggalin mo na ba ang ads na to dahil nalulugi ka dyan. This is usually a strong indicator na may problema sa ad setup mo at may kailangan kang ayusin, at babalik tayo dun sa 4 na metrics na kailangan mong bantayan. Category number 2,
Ito naman yung mga ads na naaabot or malapit nang maabot ang target ROAS na sinet mo. So same example, 8 yung target ROAS mo at nakakuha ka ng 6, 7, or 9 na actual ROAS, ito ay isang magandang sign. At ang dapat mong sunod na gawin ay dagdagan ang budget. Pero tandaan, pag nagdadagdag ka ng budget, dapat maliit lang. And after the 3-day check, malinaw na ang litrato. Yung mga mababa sobra ang ROAS, i-delete mo na. At yung mga maganda at may potential, pwede mo nang dagdagan ng konti ang budget. And then after 1 week naman, dito na ang pangalawang checkpoint at mas malalim na ang gagawin natin. Dito na natin titingnan yung conversion rate at yung click-through rate at dito natin gagamitin ang matrix na tinuro ko sa inyo kanina. Usually, there's only 3 scenario na nangyayari. Scenario 1, below 2% ang click-through rate na nakukuha mo after 1 week. Ibig sabihin yan, hindi attracting ang ads mo at kailangan mong ayusin ang product page or product videos mo. You need to start optimizing your creatives at kapag ginawa mo yan, mas gaganda ang magiging performance ng ads mo. Scenario 2, mababa ang conversion rate mo. Ang dapat mo namang gawin dito ay i-optimize ang offer at ang pricing mo. Kasi ang ibig sabihin ng mababang conversion rate, marami namang pumapasok pero wala masyadong bumibili dahil may problema. At kung gusto mong gumanda yung ads mo, yan ang kailangan mong ayusin. Scenario 3, mataas ang click-through rate mo at mataas ang conversion rate mo pero mababa ang ROAS na nakukuha mo. Usually, this is a pricing issue. Mali ang pagkapresyo mo. By the way, ganito ko sineset ang ads dashboard ko. That way, nakafocus lang ako sa mga importante na metrics na dapat kong binabantayan. Now, let's have a mini exercise para mas masubukan nyo at mas maintindihan nyo pa to lalo. For example, sa product ads na to, ano sa tingin nyo ang problema? Ready ka na? Ang problema ng ads na to ay ang CTR. Dahil sobrang taas ng conversion rate na nasa 15%, as seller, ang focus mo dapat ay mas magparami ng mga nagkiklik ng ads mo. If mapapansin nyo, almost 100 ang ROAS. Sobrang ganda ng conversion rate at alam natin na bumibili ang customer natin. So our goal is to bring as many eyeballs to the ads, to the product as possible. Pero kung mababa naman ang margin mo, ang kailangan mong gawin ay tanggalin na yung ads. Ganun lang kasimple ang dapat mong gawin. Walang secret formula, walang secret strategy, just data-driven analytics. At kung sundin mo to ng mabuti, you will get better results than 85% of sellers na gumagamit ng ads. Now that alam mo na ang tamang sistema sa pag-setup ng ads, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na dapat mong iwasan. Kasi kahit na may sistema ka na, sobrang daming pitfalls pa rin ang ginagawa ng mga sellers at nalulugi sila dahil dyan. Mistake number 1, ina-adjust na yung ads kahit kulang pa ang oras ng testing phase. Ito yung pinaka-common na ginagawa ng mga sellers. Gumawa sila ng ads, hindi sila mapakali at ina-adjust na nila after 1 or 2 days. And that is a big mistake dahil ads run on algorithms and you need to give the algorithm enough time para mahanap ang tamang audience at tamang demographic para sa'yo. Kapag paulit-ulit mong binabago ang setting mo, ang target ROAS mo at ang budget mo, mas lalong papangit ng papangit ang resulta mo. So remember, as a general rule of thumb, usually 3 days and 1 week ang checkpoint mo para pwede mo nang galawin ang ads. Mistake number 2, naglalagay agad ang mga sellers ng malaking budget kahit hindi pa proven ang ads. Sobrang daming sellers nag-run ng ads, may pumasok na orders, nilalakihan agad ang budget. Masyado silang na-excite, kaya ang resulta, yung mga pangit na ads, nakakakuha din ng malaking budget at nagsusunog. Kaya even though maraming orders ang pumapasok, dahil sa sobrang laki ng budget at sobrang laki ng ad spend, nalulugi pa rin si seller. Tulad ng sinabi ko sa una, if you want to be successful, you need to be patient. And you need to set your budget at 200 pesos only. Kailangan mo munang makahanap ng proof. Proof that your ads work. And after that, that's the moment that you scale. Mistake number 3, lahat ng products ay ginagawan ng ads. Ito yung mistake na laging ginagawa ng mga beginner na sellers. Iniisip nila, gusto kong makabenta, gagawan ko ng ads ang lahat ng produkto ko. Sobrang daming ads ang tumatakbo, hindi na optimize, nasasayang, at walang resultang nakukuha. Kaya kung gusto mong maging successful sa pag-run ng ads, magsimula ka sa konti muna. Start with 5 or 10 individual products only. Huwag mong i-run lahat sa ads para hindi ka malito. Mistake number 4, hindi inaalam at
hindi naiingatan ang profit margin sa ads. For items na sobrang liit lang ng profit margin mo, hindi ka pwede mag-run ng ads kahit gaano karami pa ang pumapasok na orders. Para maiwasan mo ang common mistake na to, a simple thing that you can do is gamitin mo muna ang break-even ROAS na tinuro ko sa inyo para malaman mo kung ilan ba yung dapat mo nakukuha na ROAS to be profitable and to be able to protect your profit margin. Common mistake number 5 na sobrang dami kong kilalang seller na ito ang ginagawa ay tumitingin sila sa ads pero sa ROAS lang. Tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, 4 na metrics ang dapat mong binabantayan, hindi lang ang ROAS. Dahil kung sa ROAS ka lang nakatingin, sobrang dami mong nakaiwan na potential to improve the efficiency of your campaigns. Now that alam mo na ang mga common mistakes na dapat mong iwasan, gusto naman kitang bigyan ng roadmap na pwede mong sundin into launching your first successful ad campaign. So sa simula or sa week 1, kailangan muna natin mag-launch ng 5 individual product ads. Set the budget at 200, alamin mo yung break-even ROAS, doblehin mo, at simulan na natin. After 3 days, dito na papasok ang first checkpoint. Tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, tingnan nyo yung actual ROAS na nakukuha ng ads. Pag sobrang layo sa target, pwede nang i-terminate. Kapag naaabot naman yung target ROAS natin, pwede na nating dagdagan ng konti ang budget. After naman ng 7 days, pwede na nating i-analyze ang click-through rate at conversion rate. Tingnan natin yung dalawang metric na to. Ano ba yung pwede nating i-improve at ano yung pwede nating ayusin. Gamitin yung matrix na tinuro ko sa inyo para mas mapadali at mas mapalinaw palalo. After the first week, nasa week 2 na tayo at dito na pumapasok ang adjustments. Usually, ang recommend ko sa inyo ay isa lang ang ayusin nyo, whether it be conversion rate or click-through rate. Dahil usually, ang nangyayari ay kapag pinagsasabay mo, ay nawawalan ka ng focus at nawawala ang resulta. Sa week 3 naman, ay titingnan natin kung ano ang naging resulta ng mga ginawa natin. Kapag pinalitan mo yung product image mo, tingnan mo yung click-through rate mo kung tumaas ba. Kung nagbigay ka ng discount at ng vouchers, tingnan mo yung conversion rate mo. Tumaas ba yan? If hindi, maybe we need to adjust again. At kung tumaas naman, ang ibig sabihin niyan ay tumaas na ang ROAS mo at pwede ka na ulit mag-scale. After natin gawin to, sa week 4, ready na tayo gumawa ng mas marami pang ads. Pwede tayo magdagdag 5 lang ulit at ulitin natin ang proseso na ginawa natin mula week 1. By following this roadmap carefully, nasisigurado natin na sinusundan natin ang proseso every step of the way. Wala tayong minamadali, wala tayong nilalaktawan. At ang pinakamaganda pa dyan, wala kang nalulugi at nare-realize mo ang maximum potential ng kada products mo. And after 30 days, makikita mo meron ka ng 1 to 3 ads na sobrang profitable at sobrang ganda ng takbo. Anyway, that's all for today's video. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang ROAS calculator na pinangako ko sa simula ng video na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay comment sa comment section ang salitang break even. After that, screenshot mo lang at isend mo sa akin sa Facebook. At ibibigay ko sa iyo ang calculator for free. At dahil umabot ka sa parte ng video na to, may extra pa akong gift sa inyo. Sa unang 10 na magme-message sa akin, bibigyan ko rin kayo ng free coaching call all about ads. At kung nagustuhan mo naman ang video na to and you want more videos similar to this, where I add a lot of visuals and do actual examples, leave a like sa video na to and comment more para alam ko at gagawa ako ng mas marami pa. Anyways, ayun lang for today. Thank you so much for watching this video, and as always, watching from afar, and I'm rooting for you.